Hello guys, magandang gabi. Ayan, halos kauwi ko lang sa work, diretso na sa... Ayun, nakaluto naman na ako. Kasi madali lang naman yung ginawa ko ngayon, yung ano lang, tsaka salad. Na may, yung salad may apple, onion, tomato, cucumber. Tapos roasted sesame seed ang dressing. Tapos ito yung loob ng pili cheese. Usually bagets ang gamit ko pero this time wala kasi. Same burger bun. So yung sliced beef, onion, peppers at saka cheese. Ayan, dalawa. Yan sa buhok mo. Ito pa. Palaguan ng buhok. Ito magpapatalintas tong isa na to eh. Kaya nagpapahaba. Ikaw din? Saan? Sa likod lang? Sa kiligili daw, nak. Gutom na? Kaya kami na natin ito. Dito na lang kami dyan. Sarap. Saan pupunta? Diyan ka na po pwesto? Ha? Ayun no. Wala na akong time magbalot ng mga pangregalo. Kaya bumili ako sa Dollarama kanina ng mga ano. Ayun siya, nagpipintura. Busy-busy ka, dear? Busy-busy. Nililibang ko lang yung sarili. Naglilibang, naiinip siya. Ayan. Ako bumili ko ng mga... Maganda rin yung mga ano sa Dollarama eh. Wala na nag-second time. Ang dami naming event sa trabaho din. Kaya pagdating sa bahay, pagod na. Pero maganda kasi. Kaya bago ako pumasok kanina, dumaan na ako. Sabi ko, wala na talaga eh. Tapos kasi kung magbabalot ako, kailangan ko rin ng mga paper bag. Ay, ng boxes. Kaya at least ito, wala na. Mamimili ka na lang. Cute din eh. Ito, lalo yung malalaki. Ito, kung wala ka namang time ito, talaga, nakaano na. May ribbon pa. Ang ganda, diba? Tsaka ito, cute yung mga... Although 8 pieces lang tong pang greeting card. Ayan. Cute ng mga ano niya eh. So, not bad na. Lahat yan. $18. Kompleto na. May tape na rin ako. Hindi ko sure kung may tape pa dyan. Ilan yung magpapasko. Wala pang regalo yung mga ilalim ng Christmas tree. Although, ano. So, kompleto naman na kami sa mga regalo. Kaya lang wala pa ako nasimulan. Dati, hindi kasi last year, na ano pala ako surgery. Kaya may time ako magbalot. Yung iba paper bag, yung iba binalot ko. Pero this time, straight na ako, puro ganyan. Ilang ano na lang eh. Ilang araw na lang. Araw na lang baling dito Halos. Parang ano rin. Almost 2 weeks. Less than na nga lang. Oo nga, almost 2 weeks. Kaya gahol na eh. May pasok ako, lalo dire-diretso ang off ko lang. Pag off naman, syempre, grocery, gawaing bahay. Tapos sa Friday, manonood kami ng movie. Nakalib si Jonas eh. Starting kanina hanggang Friday. So, banding kami, banding. Ayan siya. Naglilibang. Yan. Ayan na. Nainak. Dito naman tayo. Sakto magpapasko. Yan. Lapit na. Tapos ka-chat namin kanina. Actually, may group chat yung mga caregiver ni Mami. Tapos si Ninya, kami, magkakasama kami doon sa group chat. Kaso, pag bukas namin, ano yata si Mami ng tubig sa banyo. Syempre, pinigil nung ng King, yung isang caregiver. Pagharap sinapak dito, tinama, dugo. Ang lakas daw eh, nakakaawa nga sila eh. Pati si Mami rin, nakakaawa dahil namamaga yung kamay, ang lakas ng suntok daw eh dito eh. Napaputok niya yung ganito yung caregiver. Nagulat siguro doon sa pagkakasaway sa kanya. Pagharap daw eh, bigyan siya ng isa. Nakakano rin, kumbaga, kasi hindi naman alam ni Mami yung ginagawa niya, di ba?
Kaya lang, syempre, minsan nakakaano din sa mga caregiver kasi minsan kung di sila nakakakalmot, na mumura sila. Mura, may mga pananakit, ganyan. Although naunawaan naman nila, kaya lang kami na yung mismo humihingi ng pasensya kasi syempre, Hindi naman sinasadya rin ni Mami kasi nga hindi rin niya ginusto. Lalo hindi pa niya syempre yung ginusto. reaction niya iba na, di ba? Oo. Nagulat din siguro or sabi nung ni Elsa na raw 3 AM na raw nakatulog. Kaya medyo mainit ang ulo. Eh, Basta ano siya, basta hindi siya nakatulog ng maayos. Ano kahit siya? sino naman siguro basta medyo kulang ang tulog parang iba yung mood eh. Hmm. Kami nga pagod na nga din sa trabaho ngayon at naglilinis pa. Pag gumihinto ako ng trabaho, parang na-stuck yung mga joints ko eh. Nananakit daw yung mga ano. Tapos pag tumayo ka, parang yung nerves talagang maano eh. Kaya nagpa-schedule tayo ng check-up eh. Sabi ko pa-schedule na siya kasi sumasakit ang likod niya. Sabi niya, pagod lang. Sabi ko, wala namang masama kung magpapatingin ka. Mainam na sigurado, hindi natin alam, di ba? Hindi kasi ako nakakapag-stretch masyado pag mag-start ng trabaho. Paano kasi yung Pagdating pala nun, busy na. salang na. Ang dami kasi order ng tubo yun. Ganun pa man Kaya nag-leave siya ng Friday. Extra araw pag mga ganitong panahon din naman kasi, pag lalo na ganyan, yung winter, malamig, di ka makalabas, wala kang masyadong makitang nangyayari sa labas. Parang nakakalungkot din, nakaka-homesick. Homesick sa Pilipinas, syempre, iba yung Although, 4 kami magkakasama rito, pero syempre iba pa rin yung meron tayong kasamang mga kaibigan, ganyan, mga magulang, mga kamag-anak. kapatid, kamag-anak. Once in a while, syempre dumaan sa punto na mamimiss Nakakalungkot. mo. Namimiss mo na talaga. Kaya lang, mas lalong tumitindi pag mga ganitong panahon. Ah. Pag mga magpapasko, ganyan, namimiss mo yung mga mahal mo sa buhay. Tapos, Kaya nga swerte yung yung mga pamilya na magkakasama na dito, kung nasaan man sila. Diba, nakapag-upload established na nakuha talaga. na lahat sila buong pamilya nandito kasi masaya talaga. May mga kamag-anak, yung mga magkakapatid na nandito, tapos may mga pamilya. Siyempre, masarap ma-feeling pag makasama ka sa mga ganun. Hindi yan talaga kakayanin basta lalo ngayon nangyayari. Yung ate ko kasabi ko maganda nga kung makapunta rin sila rito kaso wala Hindi basta-basta ngayon, lalo pa ngayon, ganito nga ang sitwasyon dito sa Canada, hanggat maaari, ayaw nilang tumanggap ng mga student, mga nagbabawas talaga. Naghihigpit. Naghihigpit sila ngayon dahil nga sa mga nangyayari. Ayan, maraming mga problema, magpapasko. Iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan, lalo na yung mga nangangamba na makuha yung mga kanilang mga papeles. Yung iba naman, nandito na, may mga papel na, may nagbabalak naman umuwi kasi Sobrang mahal na sobrang mahal na ng mga bilihin, cost of living. Sobrang mahal na talaga. Ang Kaya laki. nga raw 6 years na sila sa Richmond. Pero nasa 1-bedroom apartment pa rin sila. Hirap na. Paano kung pamilya sila? Sabi, ang hirap talaga. Kaya kung makakaipon man, mas gugustuhin pa rin nila na Bumalik na lang. umuwi. Kasi may anak silang maliliit. Iba So, ang hirap talaga. daw. Hindi gaya sa Pinas kung meron kang bahay, may mais ka. Pero syempre, iba-iba tayo ng di ba? Iba-iba Iba-iba na tayo ng ng sitwasyon. sitwasyon. Pero maraming ngayong nagbabalak talaga na Umalis na rito. yung iba talaga umalis na. Yung iba lumipat ng ng US. Yung iba ibang Australia. bansa. Yung iba naman bumalik na lang. Meron din naman na ayaw umalis. Kaya lang kinikailangan nilang Umalis dahil yung mga papeles naman. Kaya mahirap lalo na pagdating next year. Yan na lalo na. Mas maghihigpitan na. So, ang hirap ng kalagayan dito ng mga kababayan natin, di lang pala mga kababayan natin, kundi mga iba't ibang nasyon na nandito, mga immigrants. Gusto mag-apply as PR na maging permanent resident dito pero hindi mabigyan ng pagkakataon.
bukod pa rin yung trabaho. Yung iba nga, PR na. Yung iba nga, Ayun nga. citizen na. Na, na ikukumpara nila yung mga kasama kong medyo may edad na ron, mga 30 years na rito. Sabi nila, talagang uwi na lang ako. Kasi, ano yung makukuha kong pension at saka yung kinikita ko ngayon, pinupundar ko na sa Pilipinas. Kasi wala akong walang mangyayari sa akin dito. Pababa yung value ng Canadian dollar, sabi niya ganyan. Eh doon, hanggat maaari, nag-iipon ako ngayon habang malakas pa. Nasa ano na siya, sa 56. So, malapit na. Bata pa lang, dito na. Oo, tagal na. Sabi niya, baka 60, 65, umayaw na ako, umuwi na lang. Eh, syempre, iba-iba rin naman tayo ng mga Gusto at saka priority sa buhay, di ba? Mahirap din sa Pilipinas kasi pagdating mo sa Pilipinas, maraming nakatingin sa mata doon. Ang tingin sa big time na big time ka. Tsaka hindi, yung health system Health system, sa Pinas, dito kahit pa paano pag tumanda ka nga, di ba? mahirap kasi din. pipila ka, Oo, pipila appointment, ka. ang tagal na nasa emergency, pero wala kang babayaran. Yun yung yun yung sakripisyo mo doon. Unless siguro kung uwi ka ng Pilipinas, kuha ka ng napakagandang insurance para covered lahat. Pero yun nga, kailangan merong umiikot na pera. Eh, syempre, kung kunyari dumating yung point na kung ako man magpo-for good sa Pilipinas, pipiliin ko yung probinsya. Yung talagang malapit sa dagat, may farm ka maliit. Yung probinsya talaga na kaya lang, syempre, pag matanda ka na, may enjoy mo pa ba magtanim doon o mamingwit? Wala na, di ba? Parang fresh air na lang yung sinasagap mo ron. Eh, paano kung atakihin ka or kung ano man ang mangyari sa'yo doon? Lalo kung nandito na yung mga anak mo, o kung magkakaapod, di ba? Hindi ka makukuha kagad ng ambulansya. Dito, one click lang. Tawag ka lang, ayan na. Kahit doon sa tinira namin na small town, merong sariling siya EMS. Di ba? Hindi nga lang, 1 hour ang papuntang ospital. Ayun lang, malayo. Hindi, at least meron nga first aid, di ba? Yun ang importante rin, yung mga first aid ka Kasi laging yung mga fire department naman ang magpapadala ng tulong pagka nagtumawag ka. Marami kasing iba't ibang sitwasyon dito. May mga engineer, may mga doktor, arkitekto na kumbaga inano nila na pumunta rito para makita kung ano nga bang buhay ang meron dito. Kaya lang hindi sila makapag-adjust dahil nga hinahanap nila yung Canadian experience, yung mga trabaho, di ba? Eh, paano ka magkakaroon kung di ka naman dito nakapag-aral? Hindi nila binabalidate yung yung pag-aaral mo. Unless may mga proof ka siguro nun, Pero hindi rin. Hindi rin, kahit may proof ka, wala yan. Kailangan mo mag-upgrade talaga rito. Upgrade, tapos mag-start ka talaga sa mababa. Eh, yung iba, syempre, hindi makapag-adjust basta-basta. Kunyari, doktor ka, magiging yung... Meron mga nakaka-adjust bigla kasi talaga naka-ready yung isip nila. Pero sila. meron yung kahit anong gawin nila, hindi nila matanggap yung nangyayari sa kanila. So, nag-decide umuwi na lang. Ay, yung mga nurse, kunyari, doktor ka, tapos nurse ang napasukan mo dahil... Hindi ka pa maging nurse nun Hindi ka pa basa-basa maging nurse aid o ano. Nurse aid. Siyempre, ikaw yung utos-utosan. Parang yung pride mo na nandoon pa rin. Hindi mo matanggal-tanggal basta, di ba? Although kahit alam mo mas marami kang alam doon sa nurse or sa wala kang magawa kasi yun talaga yung designated na trabaho mo ngayon Pero siyempre, sa tiyaga at saka pagpupursige, mararating mo rin yun. Oo. Lahat naman. Unti-unti lang talaga, tsaka talagang haba ng pasensya. Dapat meron kang yung nakaset na sa utak mo na ito gagawin ko. May goal ka, kumbaga. Para lang, kahit pa paano, makaget by ka doon hanggang sa marating mo yung gusto mo. Kami kasi nag-start kami talaga sa wala naman talaga as temporary worker. Pero talagang tinrabaho namin hanggang sa makuha namin yung mga gusto namin sa buhay. Tsaka hindi talaga sumuko. Pero dumating din kami sa punto na gano'n na
ano ba, ay ayawan na ba? Dahil dumating din ako sa punto na ganyan, yung mga problema sa Sa papel. application. Di ba nga't nakakwento rin namin na Ah, ang sabi ko sa kanya, uwi na lang tayo, magtayo na lang tayo ng ng catering sa bahay. uwi na lang daw ako. Gamitin natin yung lupa doon na syempre, gagawin mo boy, yung mga catering mo, doon na lang gagawin. Kasi wala parang ang tagal na ng waiting namin sa papel After ilang months lang, ano? Tapos nung napag-usapan namin yon 3 months, lumabas yung papel. 3 months. Dumating Ibig yung sabihin siguro, papel. ito yung nakapalad talaga para sa amin. Magkakanya-kanya tayo kasi ng kapalaran Kanya-kanya rin tayo ng mga choices sa buhay. Pero naka-set na rin yung utak ko nun Kasi, syempre, napagawa ko na yung likodan namin. Tapos, yung garahe, ready na. Wala naman sasakyan na nakaparada ron. Sabi ko, pwede natin gamitin yun. As in, mga tambakan, mga gamit para pang catering. Ito ang plano namin kung di man kami na rito yung catering sa Pinas na. Kumuha ng L300. Yun yung mga namin plano namin. Kaya if ever man, halimbawa yung mga gustong umuwi talaga at ayaw na talaga rito, dapat meron kayong nakaplano sa Pinas na pagdating doon. May plan B kayo na kumbaga. Kasi kung ano man yun, kahit sabi niyo may ipon kayo pagdating sa Pinas, saglit lang yun. Iba pa rin yung meron kayong source of income. Kasi hindi basta-basta yun. Sa laki ng mga bilihin yun, hindi lang naman dito tumatas lahat. Sa Pilipinas, lalo yung mga pagkain, gulay, di ba? Gulay pa nga lang, mas mahal pa halos sa karne. Ang hirap lang naman kasi sa Pilipinas. Pag may mga kabayan tayo na nakikitang umaangat ka, yun yung yun yung nakikita na may mga naiinggit sa iyo ganyan or may mga Hindi nawawala yung tayo, hatakan parang pababa. real talk na tayo kumbaga. Hindi nawawala yung mga ganun na na sisira sa iyo sisira sa negosyo mo, sisira sa Kaya paghahandaan mo rin yun, yung mga ganung bagay. Oo. Mahirap. Minsan, kagaya nga nun, di ba, yung online seller na nagpapatay yung may utang na best friend pa nila. Ano pa niya, ka-partner pa niya sa negosyo. Partner pa nila sa negosyo. Mahirap talaga dun. Kahit saan naman, mahirap talaga Nasa atin na yung paano Nasa sa natin. Dadaliin. Yun ang importante ron Idasal mo kung ano yung kailangan sa tingin mong gusto mong gawin decision. Para i-guide ka niya kung anong tamang gagawin mo. Pero yun talaga yung plano namin nung after kong umuwi ng bakasyon, ng Korea, tapos siya na nga nagpunta, tapos naghihintay na kami ng mga papeles. Sobrang tagal. Ako ng buy and sell ng mga, nagbibreed ako ng mga pitbull. Tsaka yung mga isda. Isda. Para sa may pet shop na siya na yung siya na yung Ako yung supplier sa mga pet shop. Sa mga pet shop doon. Kaya kumikita siya sabi nga namin, kung hindi man nga natuloy, yun ang plano, magkikatering ako, tapos yung mga side hustle niya. Tutuloy-tuloy ko lang yan. Biruin mo, pag nanganak yung aso ko, 8, siyam, yung pitbull, nabibenta ko ng 10, 15, ganyan. Tapos may Kasi may papel may pag pa kami. Pag nabenta rin yan, mahal din. Nakapagpagawa nga kami ng napasimento namin yung likod, nakapagpagawa ng mga fish pan, mga Kasi sabi ko kung kailangan meron tayong plano. Kaso ayun nga, Grenant naman, nagbigay sa amin na rito, manirahan dito, makuha sila. So, ito na kami ngayon. Ngayon lang, hindi maiwasan, once in a while, lalo pag ito magpapasko, yung homesickness, di nawawala yan. Kahit sabihin nyo magkakasama kayo rito, iba pa rin yung kasama mo yung mga kapatid mo, mga pamangkin, magulang. Wala lumilipas ang panahon. Di tayo bumabata. Isa-isa may nawawala, tumatanda. Sobrang bilis ng ng panahon. Sabi nga may nakita akong post sino ba yung nag-post nun? Sabi niya, yung pera na kinikita na uubos. Pero napapalitan. Pero yung oras daw hindi. Kumbaga tuloy-tuloy siya. Nababawasan. Tama. Totoo. Hindi siya nadadagdagan. Ganun na lang. Kaya ngayon, nga lang siya Pintura. Lalo pag ganyan. Dumarating talaga. Tapos nangyayari nga na si mami nagkakasakit nga. Pag mga ganyan bare months
masakit din talaga si mami eh. Naalala pa nga namin nung pag inaano yun, yung tinatrangkaso. Niyayakap pa namin tatlo nila Jermaine yun eh. Kukumuta namin, tapos ayakapin namin tatlo eh. Si Jonas, Jermaine. Para yung init namin eh, ano yun siya eh. Na-transfer sa kanya, wala yung chill. Ginaw na ginaw yun, nanginginig eh. Kaya yan, kaya dumarating ganyan eh. Kahit hindi naman kami talaga yung garbo mag-celebrate ng Pasko sa Pinas. Pero Hindi naman. yung iba yung yung nag-iihaw ka lang sa Sa likod. likod. May inom ng beer. Habang nag-iihaw kami ng taong, ng barbecue. Kung ano-ano lang, kumakain na doon. Tapos usual na kundi Pasko sa amin. Pasko sa kanila, New Year sa amin. Or salitan. Pasko sa amin, New Year sa kanila. Ganun nangyayari. Si Mami, ano yun eh, iba yung religion niya dating daan, pero nakikikain. Nakikicelebrate. Kasi Bawal sa kanila eh, pero hindi talaga niya matatanggal yun eh, dahil lahat kami. doon siya talaga eh, noon eh, di ba? Tapos nagpapatugtog lang ako sa likod, lumalakas. Simple mga bata, magbubukas ng regalo. Masaya. Kaso kaya nga yun, naglalakihan na yung mga anak namin. Sa ilan na lang din niya, pag nagkapamilya, wala na, dalawa na lang talaga kami. Pero syempre, mas magiging masaya naman yun kasi kung magkakapamilya sila, magkakaapo, mas dadami na. Kaya lang yung trend ngayon ng mga kabataan, parang mostly, parang ayaw nila magpamilya. Ayaw ang pamilya, parang kumbaga, mag-asawa man sila, ayaw mag-anak. Ayaw mag-anak, ganun nga eh. Siguro dahil nakikita nila yung hirap ng buhay eh. Tsaka, kumbaga, hindi basta-basta. Pero si Jonas, 24, 25 na yun ngayong February. Kaya eh. Hindi mo makikita na. Wala siyang plano na magpamilya eh. Natawa nga ako, tinanong ko, kailan ka kailan nyo kaya plano magpaano? Siguro mami, pag 28 na ako, di lang taon na lang pala, iiwan mo na kami. Hindi, dito kami. Hindi ko mo kayo iiwan eh, dito kami, sabi. Dito kami. Sa akin, wala yun. Pabor sa akin yun, kasi may kasama ka. Siyempre, kahit sabihin mo, malit lang naman itong bahay namin, pero pag mas marami, mas masaya. Pagawa lang yung basement, ayos na. Tsaka hindi, kung panimula lang naman lang yun, for sure naman, darating din yung point na. Tsaka sa mahal nga ng mga bahay ngayon, mostly mga kabataan talaga nag-i-stay na sa magulang. Yung iba, dati, pag nag-18 ka, lipat ka na. Ngayon, sa mahal ng renta ng mga kwarto lang, wala pang pagkain. Hindi kaya basta-basta eh. Hindi kaya ng mga kabataan na ngayon, mahirapan. Kailangan makasabay tayo doon sa, kumbaga doon sa trend ng buhay. Oo. Ay, naka. Kaya swerte rin sila, nakasama nila yung mga magulang nila. Kasi may umaalalay sa kanila. Hanggat nakari naman na alalayan namin sila eh. Gagawin namin yung aming makakaya. Minsan nakakainis pag inuutusan, ganyan, or tatawagin mo, hindi ka agad sasagot. Mga sagot. Pero ganun talaga eh. Iba-iba eh. Siyempre, tumatanda na rin sila. Tumatanda na rin kami. Mas tumatanda tayo. Pero yun, nakakatuwa lang na kahit pa paano yung isip pa nila na mas gusto pa rin nila muna rito. Di, tsaka nagiging rin kami, medyo nakakaluwag-luwag ng pakiramdam pag napapag-usapan yung mga ganong bagay, tapos na-share din namin sa inyo. Kumbaga parang, yun nga, naalala namin yung mga nakaraan namin. Masaya kami. Masaya yung pakiramdam. Oo. Kahit pa paano. Nababawasan yung homesick namin. Ang laking bagay, lalo ngayon. Lalo ganito mga panahon na yan. Natural dito yun eh. Lalo't malamig, ganyan. Parang malungkot. Kasi wala, hindi ka makalabas. Day off, usual nasa bahay. Makakaalis ka. Minsan tatamarin ka na kasi ang lamig sa labas. Might as well magstay ka na lang sa bahay. Ay, yung sa amin pa naman, winter talaga. Ang kasagsagan ng pagbabaon nila ng mga pipe. So, yung mga pipe na... Mas kabisihan nila yung, yung winter. Pag mga pipe na kailangan nila talagang mabilisan. Kaya, yun. Ayun, i-share lang naman namin sa inyo. Ako'y magaan na rin maglalagay na ng mga regalo. Mailagay na, wala pang laman ilalim ng Christmas tree namin. Dati ganitong panahon puno na yan. Pero ngayon, hindi malagyan ng panahon at ito, tsaka pag day off kasi minsan talaga, gaya nakaran, ang hirap mamili, sobrang busy sa mall. So ngayon, at least kompleto na. Lagay na lang ng lagay. Kung pwede nga lang bitbitin mo yung mga regalo sa Pilipinas. Kaya lang layo eh.
Ay, naku. Ang mahal ng ticket, pero next year. Uwi kami next year. Sana. For sure na yun. Kahit ano na mangyari, iyalan natin yan para makauwi. So, yan lang naman guys. Maraming salamat. Pasensya na medyo minsan up and down talaga ang ano, lalo ngayon, magpapasko, medyo Tsaka hindi rin kami makalabas basta-basta. kasi alamig. Oo. Kaya nga buti na gano'n siya, makanonood kami ng sine sa Friday kasama yung dalawang bata. Yung doon lang sa maaya pag kayong manonood ng sine. Ayun ako. So, paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye. Ang daldal mo!